ginagawa lamang po natin is nag-i-expand nga tayo ng ating area. Yung mga nuts na napoproduce, mostly yan, ginagamit na lang po natin siya for planting materials. At nakikipaghati pa tayo dun eh. Kumbaga, yung iba, pumapayag silang gawin for planting materials, yun nga lang, kailangan pa nilang mag-antay ng additional 3 or 4 months. Unlike pag binenta na nila ito ng yung buko, mapapakinabangan na nila agad yung pagbibentahan. Unlike pag ito ay ibibenta nilang planting material. So, medyo nagsishift tayo little by little. And right now, dahil meron din tayong isa sa mga programa natin na under ng PCA, yung Participatory Coconut Planting Project, na kung saan yung ating mga farmers, sa kanila natin binibili yung planting materials. Let's say, pagka meron ng existing na puno, may inyog na yung ating farmer, siya na yung beneficiary, sa kanya pa natin bibilhin yung planting materials. So, ang ano natin dyan, at least may half hectare hanggang a maximum of 3 hectares. So, ang ginagawa natin to spread the sunshine, binibigyan muna natin sila at least 1 hectare o good for 2 hectares. So, 143 nuts ang per hectare. So, babayaran ni PCA yon ng total of 95 pesos. Kasi yung buko, pagka isusol na nila yung seed nuts, babayaran natin sila doon. Tapos pag nag-germinate, kung gaano karami yung nag-germinate, babayaran uli sila doon. Tapos pagka ita-transplant na nila at nag-stabilize na yung kanilang itinanim, babayaran uli sila. So a total of 95 pesos. So parang incentivized, magiging incentive ni coconut farmer yun. At yun yung isa sa mga move na ginagawa natin, kasi nakikipaghati nga tayo doon sa share. Kumbaga dito sa atin kasi malakas ang yung young coconut. Yes. So wala naman dito talaga nagpa-process, wala din dito ang nagko-copra. So mostly yung coconut ang ating produkto dito. But ang mina-market din natin sa kanila ay through the CFIDP, which is the Coconut Farmers Industry Development Plan. There are 15 implementing agencies and PCA is one of them. Kasama natin dyan ang DTI, Land Bank, ATI, TESDA, sino pa ba? DA High Value Crops, CHED. So marami na implementing agencies na kung saan ang gusto natin at ipinaparating natin sa ating mga coconut farmers is to prepare them na maging entrepreneurs. Na wag lang silang makontento na mag-supply ng coconut, ngunit pa natin, kumbaga mag-value adding. Kasi yung ibebenta nilang buko, pagka ipaprocess yun, let's say yung halagang 25-30 pesos, mapapaabot pa nila ng more than 100 pesos yun. Diba? But syempre, ipaprocess mo yun. Iba't ibang produkto yung pwedeng paggamitan nun, paggawan nun. Hindi lang yung makukuha nila ng mga laman, ng mga juice, pati na rin mismo yung yung basura, yung waste, yung bunot, yung shell, pwede pa ulit i-process yun. So, yun, through ATI, through DTI, natutulungan natin itong mga coconut farmers natin na maging entrepreneurs para at least kahit pa paano, long term, yun yung gusto natin sa kanila. Kasama na rin ang Cooperative Development Authority. Kasi ang gusto natin sa kanila, maging sila, self-sustaining na isang cooperative, para mas matulungan nila yung kanilang mga membro, pati na rin yung mga pamilya ng kanilang mga membro sa cooperative. Yan kasi pag cooperative sila, mas marami silang matatanggap na benefits or projects under the CFIDP, kagaya na lang ng mga processing plants ng virgin coconut oil, coconut flour, ng coconut